君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード。 Magandang araw, it's me again, Aileen Love, and today, super excited ako ipakita sa inyo ang bago nating unit dito sa Southbrook Village. Ito ay unit ng ating team at finally na-turnover na sa atin. Located ito sa Southbrook Village, Barangay Bulacnin, Lipa City. So, meron na tayong 2 units. Kung nakakita niyo po yung aking vlog, meron tayong grocery store na ang may-ari is Kahanggan Cooperative, aming ginawang co-op last year. And then yung tatlong unit is Airbnb units natin. At itong katabi ay binili din po natin para maging part ng ating business. So tara, tingnan natin po itong turnover ng ating Townhouse 44. So ito ay inner unit na Townhouse 44. Wala po itong improvement since kaka-turnover nga lang po. Ito pala yung ating front ng bahay. Kailangan pala natin ipa-improve para mas malinis. 1.5 by 4 meters yung ating frontage. Kasi yung motor dito sa front. So, welcome po. This is Townhouse 44, 22 square meters sa baba, 22 sa taas. Ito po yung actual turnover. May ilang ni-repair po dito bago i-turnover. Yun yung tinatawag na punch listing na stage. Inayos po muna nila, nilinis, yun, ginawa, and then bago i-turnover. Sa ngayon po, wala pa tong water and electricity dahil si buyer po ang magpaprocess po nun or magpapakabit. Ito naman yung CR. Ito po yung actual turnover, may bowl, water sink, and showers. Wala pa tayong tubig dahil hindi pa po natin napapakabit. So, hindi pa din natin ma-test yung fixtures nito banyo since wala pa tayong water. Meron silang binibigay na days para sa mga warranties. And then, ito naman yung ating service area na 2 meters by 4. Kailangan lang natin siyang linisin, ayusin para mas magamit. Ito naman yung kitchen sink nasa labas. Puntahan natin yung taas. Let's go sa taas. So, wala pa tayong partition dahil tayo nga ang magpapa-improve nitong unit. Meron namang ready na socket, switch, mga linya ng kuryente. So, yung roof natin, meron din silang 1-year warranty. Hindi pa natin kasi siya match-check ngayon since hindi pa naman nag-uulanan. Saka natin siya makikita pagka rainy season na, di ba? Next step, after po nitong turnover is ayusin natin yung water application and electricity application para malaman natin yung process and requirements na kailangan nating isubmit. Ano? Tara, samahan niyo po ako. So, para sa mga future buyers natin, future clients, make sure niyo po na bago tanggapin ang ating unit, ang ating susi, ay okay na po itong ating bahay. Ito tayo sa office. Magpapakabit po ng linya. Or SPA. Napasa na natin yung mga requirements para dito sa water application. So ngayon, mag-fill out lang tayo ng mga details or information ng ating unit. Ang address yung mismong block and lot. So, okay na yung ating water application. 1 to 3 weeks daw yung possible na makabitan ng water ang unit. So, hintayin na lang natin. Okay, update sa ating water application. Na-installan na tayo ng water. So, yan. May bago na tayong metro. Check natin yung tubig sa loob. So, bubuksan muna natin itong. Yan. Para makita natin yung daloy ng tubig. Yan. Meron ditong naglilik na tubig. Siguro kasi yung pagkakakabit nitong bowl ay hindi nakakonect doon. So, kailangan itong ireklamo sa engineer office para makabit nila at maayos yan. Ayan. So, ang meron lang ay gripo. Itong shower ay wala. So, ito wala din. I-report natin ito lahat sa office kasi kasama pa to sa warranty nitong tubig. Ayan, dito naman okay din. Ikakabit na lang yung ating faucet o gripo. Okay naman dito sa labas. Yung loob lang ang may problem.
So, papatayin muna natin para hindi maaksaya sa tubig. Okay, so hintayin na lang natin gawin ni engineer. Then, update na lang din kapag na-install na tong electricity.